People Power Revolution, EDSA Revolution, Bloodless Revolution. Familiar ba sa inyo yan? Magandang hapon mga bata at mga kapatid. Ang huling imahe na pag-uusapan natin sa linggong ito ay ang Our Lady of EDSA o Our Lady of Peace. Ang ibig sabihin ng EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue. Dito naganap ang makasaysayang revolusyong walang pagdanak ng dugo na naging kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakilala sa maraming pagdanak ng dugo upang makamtan ang kalayaan mula sa mga dayuhang nang-aapi daang siglo bago ang pangunahing kaganapan na ito. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga kilalang politiko na kasama sa revolusyon ang pinuri at hinamak sa mga nakaraang taon na nakasulat sa mga libro ng kasaysayan at pahayagan sa loob ng mga dekada pagkatapos ng kaganapan. At nakalulungkot na ito ay hindi napapansin at binabago pa ng ilang mga masigasig na partido sa kasalukuyang panahon. Ngunit, kung titignan natin sa isang mas malawak na pananaw ang mahalagang pangyayaring ito sa ating kasaysayan, mayroong isang pangunahing tauhan ang natatabunan sa maraming mga dekadang nagdaan. Ngunit ginampanan niya ang isang napakahalagang papel sa puntong ito ng pagbabago sa ating modernong kasaysayan. Ang mahal na Birheng Maria, ang mahal na ina, bilang ina at tagapag-ingat ng ating bansa. Sa ilalim ng magkakaibang titulo at kaukulang mga representasyon ay naging tagapagbuklod puwersa ng kanyang pag-aalsa tulad ng ginawa niya sa Battles of La Naval noong 1646 at sa iba pang pangunahing mahahalagang kaganapan sa ating kasaysayan na magpapakita kung gaano niya inalagaan ang kanyang mga anak na Pilipino. Ano ba ang naging papel ng mahal na Inang Maria sa revolusyong ito sa modernong kasaysayan ng ating bansa? Noong mga panahong iyon, ang mga mananampalatayang Katoliko ay nagsawa na rin sa gulo ng mga taon ng martial law. Maraming pari, seminarista at relihiyoso ang ginawang biktima ng rehimen dahil sa kanilang tulong at suporta sa mga rebelde at tagapagtaguyod ng kalayaan. Dahil sa madilim at nakakatakot na panahon na iyon at ng malakas sa panawagan mula sa mamamayan, idiniklara ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang pambansang taon ni Maria upang ipagdiwang ang ika-2,000 kaarawan ng mahal na Birheng Maria mula December 8, 1984 to December 8, 1985. Ang pagdeklara ng Marian Year na nakatuon sa kanyang pagsilang ay namumukod tangi dahil walang ibang bansa ang gumawa nito. Sa huling natitirang buwan ng Marian Year, mula September 8 to December 8, 1985, ang sambayanan na pinamumunuan ng mga obispo ay marubdob na humihiling ng pagdarasal at pag-aayuno para sa kapayapaan ng ating bansa. Hindi naman tayo binigo ng ating Panginoon at mahal na ina sa mga nagmamakaawa ng mamamayang Pilipino. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan na nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas, na nagpamangha sa buong mundo, ang mga kawal ng panalangin at mga bulaklak. Ang EDSA Revolution ay nagtapos sa isang 4 na araw na kaganapan na puno ng tensyon nang matuklasan ng dating presidente na may mga rebeldeng grupo ng Armed Forces of the Philippines ay inuutos na sila ay arestuhin. Inatasan ng Arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin ang mga tao na lumabas sa lansangan upang protektahan ang mga pinuno ng mga nagre-rebeldeng kawal. Pinakinggan ng mga mananampalatayang Katoliko ang panawagang ito at nagtipon sa kalsada ng EDSA. Nang nakaharap sa Camp Crame,
kung saan ang mga pinuno ng mga rebelde ay natipon at sinamahan ng mga tao laban sa nakaambang pambobomba mula sa mga loyalista ng tropa ng dating Pangulo. Pinalibutan ng mga tao ang mga pinuno ng mga rebelding sundalo na wala silang dala kundi ang mga rosaryo, bulaklak, pagkain at imahen ng mahal na Birheng Maria, Santo Niño, mga crucifix at iba pa. Napakaraming mga relihiyosong pari at mga madre, mga kura paroko at kanilang mga parokyano, kabilang ang mga osyusero at mga istambay, at walang magawa ay nanatili sa kahabaan ng EDSA na pumigil sa mga tangke na ipinadala upang durugin ang mga pinuno ng mga rebelde. At ayon sa mga ulat, maging ang mga tao, ang masa ng mga tao sa lansangan ay nagpatuloy na manalangin ng rosaryo nang walang katapusan. Ang ilan ay nag-alok ng mga kwintas na bulaklak sa mga sundalong nagbabantay. Ang ilang matapang na madre ay umakyat sa mga tangke na papalapit. Ang mga nananatili sa kanilang bahay ay nagpadala ng mga pagkain at inumin sa mga lansangan. Ang pamamagitan ng ina at reyna ng bansa. Sa mga unang araw ng pag-aalsa, inilabas sa kalye ang imahe ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila mula sa Santo Domingo Church. Sinamahan ng mga Dominicanong praile, seminarista, relihiyoso at deboto na patungo sa lugar ng revolusyon upang bigyan lakas at pag-asa ang mga Pilipinong nagtipon upang ipaglaban ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo. Di nagtagal, noong February 23, 1986, ang imahe ng pambansang manlalakbay ng Our Lady of Fatima ay lumitaw mula sa karamihan ng tao na dala ng mga pinuno ng mga rebelding sundalo habang binibigkas nila sa mga tao sa EDSA ang kanilang pagtalikod sa rehimeng namamayagpag noon. Hindi pa rin tumigil ang mga sundalong tapat sa dating presidente, kaya't patuloy pa rin sila sa paglusob. Ang mga sumunod na pangyayari ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga sundalo na nagdala sa kanilang pagbabago ng puso. Noong palusob na sila, bigla na lang silang nakakita ng isang napakagandang babae na nagliliwanag na nakasuot tulad ng sa madre. Nakatayo ito sa harap ng tangke. Nakakasilaw ang kanyang liwanag. Nang makita siya ng mga tao, ayon sa mga sundalo, ang magandang babae ay nakadamit ng asul at may makalangit mata ang lumitaw sa harap nila. Iniunat ang kanyang mga braso at nagsalita ng malinaw na naririnig ng lahat. Mga mahal kong kawal, tumigil na kayo, huwag ninyo nang ituloy. Huwag ninyong saktan ang mga anak ko. Ako ang reyna ng lupaing ito. Pagkatapos ay ibinaksak ng mga sundalo ang kanilang sandata, tumigil sa paglusob at sumama sa dami ng mga tao na tumalikod at makipaglaban para sa kalayaan. O ayan mga bata, nakilala na natin ang mahal na Birhen ng Our Lady of EDSA. Kaya ngayon, sabayan ninyo akong manalangin. Aming ina ng kapayapaan na nagtatanggol sa amin sa mga mapagsamantalang pinuno at lingkod ng bayan, tulungan mo kaming alalahanin ang mapayapang pagbabagong nagawa na namin noon. Matuto nawa kami sa aming mga pagkakamali at muling maibalik ang pagkakaisa, pagmamalasakit sa bayan at mga mamamayan. Amen. Sa buwan ng